maging sa mga kapatiran na nandyan sa online, sumaatin ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoon. Nawa, siguro sa walang pagtatagal, buksan natin ang ating mga Bible dito sa Book of Hebrews. Hebrews chapter 10. Or Hebrews chapter 9 pala, 9. Okay. Verse 1. Sabi rito, then verily the first covenant had also ordinances of divine service in a worldly sanctuary. For there was a tabernacle made, the first wherein was candlestick, and the table and the shewbread, which is called the sanctuary. And after the second veil, the tabernacle, which is called the holiest of all. Verse 4, which had the golden censer and the ark of the covenant, overlaid round about with gold, wherein was the golden pot that had manna, and Aaron's rod that budded, and the tables of the covenant. And over it the cherubims of glory shadowing the mercy seat, of which we cannot now speak particularly. And when these things were thus ordained, the priest went always into the first tabernacle, accomplishing the service of God. But unto the second went the high priest alone, once every year, not without blood, which he offered for himself and for the errors of the people. The Holy Ghost, this signifying that the way into the holiest of all was not yet made manifest, while as the first tabernacle was yet standing, which was a figure for the time then present, in which were offered both gifts and sacrifices that could not make him that did the service perfect, as pertaining to the conscience, which stood only in meats and drinks, and divers washing and carnal ordinances, imposed on them until the time of Reformation. But Christ being come, an high priest of good things to come, by a greater and more perfect tabernacle, not made with hands, that is to say, not of this building, neither by the blood of goats and calves, but by his own blood he entered in once into the holy place, having ordained eternal redemption for us. Amen. So dito po sa pang-scripture, sa 13 naman, verse 10, okay, we have an altar whereof they have no right to eat, which serve the tabernacle. For the bodies of those beasts whose blood is brought into the sanctuary by the high priest for sin, are burned without the camp. Wherefore Jesus also, that he might sanctify the people with his own blood, suffered without the gate. Let us go forth therefore unto him without the camp, bearing his reproach. For here we have no continuing city, but we seek one to come. Tayo po'y manalangin. Let's bow our heads. Mahabagin at mapagpalang Diyos, pagpalain mo po ang pagkabasa ng iyong mga salita at maging maliwanag sa amin ang mga sinasaad ng talatang ito at maintindihan namin, Panginoon, ang iyong programa at ang iyong sakdal na kalooban sa paglilingkod sa iyo, Panginoon, ay iyong may paunawa sa pamamagitan ng iyong mga mensahe ngayong umaga. Gamitin mo ang iyong bang lingkod at ikaw maglagay sa puso ng bawat isa
ng interes, ng panahon, ng pagpapahalaga sa bawat usapin na ito, Panginoon. Kaya take control of this service, Lord. Sumayo ang kadakilaan, kapurihan, at kaluwalhatian. In Jesus Christ's name we pray. Amen and amen. Tayo po'y makaupo na. Glory to God. At welcome po sa ating mga visitors, sa ating mga kaibigan at mga kapatiran na matagal din nating di nakasama. At ngayon ay kasama natin. Maging mga nasa online natin na kapatiran na hindi nagkaroon ng pagkakataon na makadaupang palad, naway ang biyaya ng Diyos ay sumakanila rin, kagaya dito sa atin ngayon sa umagang ito. Oh, praise God. Nais kong talakayan natin muli itong subject, Going Beyond the Camp. No? At napakarami pong nakapaloob na mensahe at tema sa subject na ito, no? Going Beyond the Camp. Tayo lumabas, di ba? Tayo lumabas doon sa tinatawag na mga kampo o mga tinatawag nating kampo o yung tinatawag nating refuge. So ang bawat tao ay meron kanya-kanyang refuge. Okay? Yan po yung tinatawag na place of safety niya para sa kanyang sarili. Now, ang Diyos ay merong pinrovide na place of refuge na kakaiba sa atin. Minsan, yung naisip nating refuge ay kakaiba doon sa refuge na inihanda ng Diyos. Amen? Dahil ang refuge na para sa tao ay hanggang panlupa lang, mga kapatid. Diba? Gusto natin na, masayang buhay. Hanggang doon lang, inaabot natin. May budget, may pera, at merong tinatawag na kalayawan o lahat na ng mga bagay, ay yung mga bagay na yon, mga kapatid, ay hindi po sapat. Sapagkat yung refuge na yon ay guguho. Diba? Maglalaho. Sabi ng Biblia, heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. Sabihin natin, magandang trabaho. Paano kung sa susunod na panahon, wala ka ng trabaho? Diba? Malusog na pangangatawan. Diba? At sabihin mo, ako ay perfect ang aking routine. Kompleto vitamins, kompleto nutrients, kompleto exercise. Pero isang araw, ang kalakasan na yon ay maglalaho. Diba? Makakadama ka ng kahinaan at kalakasan. Minsan, ang refuge ng iba, ang kanyang itsura. At sasabihin niya, ang aking itsura, ang aking kagandahan, yan ang aking puhunan. Pero dumarating ang panahon na ang tinatawag na appearance ay nag-change, di ba? Nagbabago. Sapagkat katulad tayo ng bulaklak na nalalanta, di ba? Katulad tayo ng mga bahay na naluluma at na-dilapidated, di ba? O yung kumukupas. Kaya dapat nating masumpungan, mga kapatid, ang isang place of refuge na kung tayo'y makapasok doon, kailanman ay hindi na tayo lalabas. Hindi na po tayo malulumbay o kukulangin ng lahat ng ating pangangailangan. Kaya sa subject na ito, nag-imbita dito ang Bible na going beyond the camp. Lumabas tayo sa ating mga place of refuge, sa ating tinatawag na kapahingahan. Sapagat hindi po yan ang tunay na kapahingahan at tunay na tinatawag na kaginhawahan na pinangako ng Diyos. Amen? So, ang tao, mga kapatid, ay dapat makita niya yung higit na tinatawag na kapahingahan na ino-offer ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Amen? Hallelujah. At maraming mga kampo, mga kapatid, ang bawat tao. Maging ang isang individual,
May sarili siyang mga kampo. May sarili siyang pananaw. Di ba? Meron siyang sariling tayo na hindi na mababago. So ang Panginoon ay nag-iimbita na tayo'y lumabas. Come out of her, my people. Amen. Dahil ang Diyos, mga kapatid, ay tumawag sa atin at nais siyang dalhin tayo sa kanyang sariling kampo. May sariling kampo ang Diyos. At ang kampo ng Diyos ay hindi para tayo ma-denominate, hindi para tayo maalipin, kundi tayo ay makasumpong ng tunay na kapayapaan at kaginhawahan. Can you say amen? Kaya dito po, sabi, we have an altar whereof they have no right to eat, which serve the tabernacle. For the bodies of those beasts whose blood is brought into the sanctuary by the high priest for sin are burned without the camp. Wherefore Jesus also, that he might sanctify the people with his own blood, suffered without the gate. Kaya ang Panginoon ay nagbata sa labas ng kampamento. Kaya po, totoo ang kasabihan na walang relihiyon na makapagliligtas, kundi tanging si Jesus lang ang makapagliligtas sa atin. Siya lang yung tunay na inoffer ng Diyos para sa atin without the gate. Kaya sabi, let us go forth therefore unto Him. Tayo ay magsilabas. Labasin natin siya. Amen. Palabas doon sa ating mga sariling kampo. Pasanin ang kanyang mga pamatok o kadustaan. Sapagkat dito, for here we have no continuing city, but we seek one to come. Totoo po ang sinasabi talaga ng Biblia. Dito walang nagpapatuloy o namamalaging syudad. Amen? At kung ating papansinin ang kasaysayan, maraming mga great cities. Amen. Kung ating sasaliksikin, nasa ilalim na po ng dagat. Nasa tinatawag na ocean floor na, mga kapatid. Di ba? Kagaya ng mga Nineveh, kagaya ng mga place na yan na nabura, na napakalalaking mga syudad. Sodom and Gomorrah, blotted out, mga kapatid. At sapagat sabi ng Bible, walang continuing city dito. Amen. Kaya sabihin natin, ang Pilipinas ay napaka-progresibong lugar na. Mga kapatid, remember, tayo ay island. Tayo ay archipelago. Sabi ng Revelation chapter 6, every island fled away. Amen? So islands, mga kapatid, mapupugnaw, mga kapatid, lahat ng mga bagay. Kaya sabi, but we seek one to come. Amen? Doon sa believer, sila ay naghahanap ng isang lugar, mga kapatid, na paparating. Kagaya ni Abraham, he is looking for a city whose builder and maker is God. Siya po ay nasa isang place na kung saan ay isang establisadong place sa kanyang panahon. Diba? Ang syudad na pinanggalingan ni Abraham ay isang maunlad na syudad. Pero bakit si Abraham ay naghanap ng isang syudad pa na ang gumawa at nagtayo ay Diyos? Bakit? Sapagkat alam niya, we have no continuing city. Amen? Every city, every establishment, every government will fall. Sapagkat ang gobyerno lang ng Diyos ang hindi guguho. Amen? Sapagkat ang Diyos ang namiminuno. Kaya nasumpungan ni Abraham ang isang syudad. Amen? At ang syudad na yon, mga kapatid, ay ang syudad na ating pinamamahayan ngayon. Amen? Yun ang city of God. Now, sabi rito sa 26, Lord God, who is responsible for this word and responsible for taking care of it down through the ages to see that it's come to us unadulterated.
It is pure virgin word of God, and we so cherish it in our hearts at this moment. So yun po ang ating pinapahalagahan. Amen. Ang salitang walang lebadura at hindi nadungisan, maging sa kapanahunan, ay kanyang pinreserve. Kaya sabi rito, ang subject natin is going beyond the camp. Okay? And in this little camp, sabi rito, mga kapatid, little subject, little odd, but usually we find God in odd things. The world gets so set in a custom thing till anything irregular from the regular trend, it becomes odd. So doon sa mga odd things, doon sa mga kakatwang bagay, usually doon nag-aayag ang Diyos. Do you believe that? Sa mga odd things, sa mga kakatwang bagay, doon nagpapahayag ang Panginoon. Hindi mo siya masusumpungan sa mga great cities, great civilization. Amen. Ang tinatawag na Diyos nagpapahayag sa kasimplihan. Maging ang kapanganakan ni Kristo, saan siya pinanganak? Sa sabsaban. Hindi siya pinanganak sa magagarang ospital. Diba? Kaya mga kapatid, amen, saan lumitaw ang manunubos? Doon sa Galilee. Diba? Pinakamaliit na syudad. Amen, doon sa dako na yon ng Jerusalem. Pero tumubo ang tinatawag na puno na maaaring magbigay ng buhay sa mga taong walang buhay. So dito mga kapatid sa 46, makikita natin ang ugali talaga ng tao, mahilig magtayo ng kampo. Amen? And in this little camp that they had there, of Peter, James, and John, and Jesus, Moses, and Elias, and in their camp they seen the heavenly host of the shadow, or the pillar of light, hanging in this cloud, that transfigured the Lord Jesus. And when they were ready to make a denomination, one for the law, and one for the prophets, and so forth, the boy said, "This is my beloved son. Hear ye him." Then of what they was commissioned was just exactly like it was in Eden. So gusto sana ni Peter magtayo ng mga tinatawag na tabernakulo. Isa kay Peter, isa kay James, isa kay John, at hindi pa natatapos ang kanyang pananalita. Amen. Ang pillars of cloud ay dumating. Amen. Ang Diyos, mga kapatid, mismo ang nagtatayo ng tabernakulo, hindi ang tao. Amen. Sa kaisipan ni Peter, napakaganda. Bigyan niya ng tinatawag na habong. Si Peter, si James, si John. Bigyan niya ng lilim si Moses, si Elijah. Pero may tinig. Amen. Ang sabi, hear ye him. Si Kristo lang ang dapat niyong pakinggan. Can you say amen? Sapagkat siya lamang ang tinatawag na maaaring makapagtayo ng tinatawag na kampamento. Hallelujah. Kaya pansinin natin, yung mga tinayo ng tao na mga kampo ay naging dahilan ng dibisyon at pagkakampi-kampi. Di ba? Kasi tao ang nagtayo eh. Pero kung ang Diyos, mga kapatid, ang nagtayo at yun ang pasukin ng tao, doon ay walang pagkakabahabahagi. Doon ay magkakasundo ang bawat isa sapagkat Diyos ang itinataas sa kanilang samahan. Diyos ang pinapupurihan. Amen. At hindi sekta at relihiyon ng mga tao. Kaya pansinin natin, once na ang napasukan natin, tao lang, mga kapatid, ang nagtayo, may kaguluhan. Kaya sapagkat ang tao ay born in sin, shaped in iniquity. Amen? Speaking lies. Kaya sabing ganon, full of sorrow. Kaya ano ang idinulot nito, mga kapatid?
ito mga kapatid, first birth, hallelujah, ay nagdulot sa atin ng kabiguan. Amen? Hindi po nagdulot ito ng tinatawag na perfection. Ang first birth ay nagdulot sa atin ng kabiguan. Sapagat ito ang negative part. Amen? Para i-express mo ang tinatawag na first record. At ang first record, mga kapatid, ay ang tinatawag na old nature. Ang old man. Amen? Kaya pinakikita doon, mga kapatid, yung tinatawag na negative part. At nais ng Diyos, dalhin tayo doon sa positive part. Kaya yung tinatawag na first birth ay full of sorrow. Yun ay aantong, mga kapatid, sa kamatayan. Amen? Wala pong masasakdal sa first birth. Kasi yun mismo ay sariling kampo. Kaya bawat tao, amen, bilangin mo ang bawat tao. Bawat tao may sariling kampo. Kasi sinabi doon sa Genesis, the day you eat thereof, that day you die. Amen. You shall be like gods, knowing good and evil. Kaya doon sa tinatawag na first birth, amen, ay magkakaroon ka ng sariling knowledge, sariling idea, na ikaw ay magiging katulad ng Diyos, na nakakaalam ng mabuti at masama. So isang kampo na yun. Amen. Kaya gaano po karami, mga kapatid, na kampo. Amen. Kaya yung taong hindi naboborn again, may sariling idea, may sariling kampo, may sariling pagmamatigas, may sariling pagmamapuri, may sariling pride. Amen. May sariling dahilan. Pero nais ng ating Panginoon, lumabas tayo dyan sa ating tinatawag na sariling kampamento. Amen. Kaya ang dami po na tinatawag na camp. I see Satan. Ito yung different camps. I see Satan sa 49. Also is taking his people beyond the camp of reason, beyond the camp of common sense. So, naging kampo na po, mga kapatid, ang reasoning. Kapag ang tao ay nagdadahilan na sa salita ng Diyos, kampo na yun. Diba? May sarili na siyang kampo na dinidepend. Diba? Baka pwede naman ito. Baka pwede naman ito. Baka pwede naman ito. Ayaw ng Diyos yan. Kapag na-born again ka, hindi na ang iyong sariling reasoning ang masusunod, kundi ang reasoning na ng Diyos. Bakit, Pastor? Kasi kailangan ng pagsuko. Ang pananalig at pananampalataya ay pagsuko. Diba? Yun ay pagsamba, mga kapatid. Pagkilala sa authority ng ating Panginoon. Kaya yung unang kampo na itinayo ng tao sa permission ni Satanas ay camp of reasoning. Kaya ang mga tao, laging maraming dahilan. O bakit hindi ka nakapagsimba? Ay kasi gabundok ang labada. Ay kasi walang pamasay. Diba? Ay kasi tali. Diba? Yun ay tinatawag na kampo. Ayaw ng Diyos ng kampo. Beyond the camp of common sense. Sabihin mo, common sense na lang. Diba? Satan taking his people the other way, beyond the camp. God taking his people beyond this other way. Kaya ito po, mga kapatid, no? Pag-araw ng linggo, ang tao nakaklasify yung mga sa Diyos at hindi sa Diyos. Diba? Magala ka ngayon dahil nasa simbahan ka. Ibig sabihin, nasa kampo ka ngayon ng Diyos. Diba? Pero kung ikaw ay wala sa simbahan, nasaan ka? Nasa kampo ng sabungan, nasa kampo ng pasyalan, nasa kampo ng emosyon, diba? O family reunion. Pastor naman, tao pa naman tayo, masama ba yung family reunion? Hindi po masama ang family reunion. Basta wag mong sasagasaan ang reunion ng Diyos. Can you say amen? Kasi laging highest ang Diyos eh. Let every man's word be a liar, but God be truth.
Laging naka-priority lagi ang Diyos. Di ba? Pastor, may banding kami. Outing, get together, family reunion. Pag sumagasa yan sa araw ng linggo, kampo yan. Di ba? Kaya ganon kahalaga, mga kapatid, ang salita ng Diyos. Ganon kahalaga ang Diyos. Kasi ang Diyos may sariling kampo. At nais kanyang ilabas sa mga kampo ng tao. At dalhin kanya sa kanyang sariling headquarters o kampo. God taking His people beyond the other way. And Satan has taken them beyond the camp of common decency. Tingnan mo, outside of this God's camp, lahat yan kay Satanas. Totoo po mga kapatid, indirect. Di ba? Kayang libangin ni Satanas ang tao at hindi makapagsimba. Di ba? Kaya niyang bisihin ang tao at atangan na napakaraming burden para hindi na makapagsimba. Amen. Alam mo si Satanas, napakagaling. Di ba? Napakagaling na designer niyan. Di ba? Sa panahon ng Egypt, dapat ang Sunday ay Lord's Day. Ang ginagawa, mga kapatid, ni Pharaoh, binibigyan na maraming trabaho ang children of Israel para kahit Sunday, hindi na makapagsimba. Di ba? Magala ka at magpuri sa Diyos. Kung ang Sunday nire-respect mo, ito ay Lord's Day. Kahit pa malaki offer nyo, hindi ko tatanggapin yan. Pagsasagasaan nyo ang linggo, inyo na yan. Di ba? At dito ako sa Lord's Day. Amen. Kaya, purihin ang ating Panginoon sa inyong mga pagdi-decide. Kasi kapahingahan yan eh. Ang tao napapagod din. Tama, 6 na araw ka nagtrabaho. Yung isang araw, ipahinga mo. Pag tinrabaho mo pa rin yan, tingnan mo, maubusan ka ng lakas. Diba? Isang araw, maubusan ka ng energy. Sabihin ng Panginoon, inubos mo kasi ang buong lakas mo sa makataong paraan eh. Hindi mo ako pinaglaanan ng oras. Kaya mga kapatid, ganun kahalaga sa Diyos ang panambahan. Ganon kahalaga sa mga Kristiyano ang Lord's Day. And Satan has taken them beyond the camp of common decency. When it comes to a place that people and can act and do and get by with the things that they are doing today in the order of morals. Mga kapatid, yung order of morals ay man's day. Ang man's day ay 6 day. Di ba? 6 days, you will labor. Di ba? Ika'y magpapagal sa 6 na araw. Pero ang 7th day ay Lord's Day. Di ba? Huwag po nating pakialaman. Sino po ang gustong sumubok? Sinubok ko yan one time. No, nung unang panahon na napakaraming mga karga sa buhay, although Christian na, maraming kinakarga. At sabi ng tiyuhin ko, nagpasada kami ng sasakyan. Ako operator, siya yung driver. Sabi, Edgar, tulungan mo muna ako. Marireker itong ating sasakyan pag inabot ng umaga. Sabi ko, hahabol na lang ako sa church. Tulungan ko muna sandali. Pero yun ay man's reasoning. Sunday po yun, mga kapatid, hindi mo pwedeng i-omit. Di ba? Kaya ang revelation ni Lord, kung hindi ito matatapos Chong, ng 8:00, sisibat ako. Paano kung ma-reker? Ipa-reker mo na. Di ba? So wala tayong magagawa, mga kapatid. Ang Lord's Day ay Lord's Day. Can you say amen? Alam niyo bang first baby namin, mga anak, Sister Angie, mga anak siya. First baby ba yun? Oo, tama. Sabi ng biyanan ko, Edgar, samahan mo si Angie, mga anak. Nanay, linggo ngayon. Tulungan nyo kami, bantayan nyo na lang. Iniwan ko to sa pabelya. Sunday, pumunta ako sa gawain. Ganon kahalaga, mga kapatid, ang Lord's Day. Amen? Mas mahalaga pa ito sa man's day. Amen? Can you say amen? Kaya yun yung mga bagay na hindi mo maintindihan.
Amen. Kapag inuna mo ang Panginoon at ang kanyang kaharian, ang lahat ng bagay ay idadagdag sa atin. Do you believe that? Amen. It's beyond common sense. He ought to know better than that. Beyond common decency. What is the stopping place? Now going beyond the camp, beyond the decency, beyond the reason. Amen. Kaya kapag tinatawag na kumomplik sa Word of God, kalimutan mo yan. Kahit usapin na political, usapin ng lahi, usapin ng tinatawag na mga inheritance. Pag bumubunggo sa Word of God, dapat alam mo kung anong pipiliin mo. Diba? Pag usaping pangpamilya o usaping dugo, blood is thicker than water. Diba? Kaya maaring iwan mo ang religion. Mas malagkit yung dugo kesa sa tinatawag na tubig. Kaya dyan na kayo, bahala na kayo. Ang kakampihan ko ay ang aking lahi. Sabi ng ang magmahal sa kanyang nanay, ang magmahal sa kanyang asawa, ang magmahal sa kanyang anak, ang magmahal sa kanyang mga relatives at kamag-anak ng higit sa akin, sabi ng Panginoon, ay hindi karapat-dapat sa akin. Ganon ang Diyos, mga kapatid. Ganon? Eh di paano kung itakwil nila ako? Eh okay lang yun kaysa ang Diyos ang magtakwil sa iyo. Ano gusto mo? Ang magtakwil sa iyo ay Diyos o ang magtakwil sa iyo ay mga loved ones mo? Hindi bali nang maitakwil ka ng mga loved ones mo. Huwag lang maitakwil ka ng Diyos. Kasi no chance ka na kapag ang Diyos ang nagtakwil sa iyo. Kaya yun ang salita ng Diyos na dapat nating maintindihan. Amen. Hallelujah. Ang Diyos ang priority. Hindi po siya pwedeng gawing secondary. Amen. Dahil sinabi niya, love your God with all your hearts, with all your mind, with all your soul. Can you say amen? Paano po natin magaganap yung unang kautusan pa lang, baksak na tayo? The first and great commandment is love your God with all your hearts, with all your soul. Amen? Kaya marami pong hindi nakakatupad sa first and great commandment pa lang. Diba? Dahil mas nauuna nilang mahalin ang trabaho. Mas nauuna nilang mahalin ang barkada, ambisyo, mahalin ang kayamanan. Amen? Sabi ng Biblia, mga kapatid, mag-invest tayo ng kayamanang makalangit. Kayamanang makalupa, naaagaw. Pinag-iinteresan. Diba? Diba? Ilang kaso na po yan? Milyonaryo at milyonaryang nanay at tatay. Yung mga anak, mga kapatid, nawala na, mga kapatid, ang amor sa magulang. Pag-iimbutan yung kayamanan ng kanilang mga magulang. Kahit ito'y maging cause of death, di ba? Maging cause na pagkawala ng kanilang mga magulang dahil sa kasakiman. Can you say amen? So mahalin ng Diyos ng buong puso at buong pagmamahal, sapagkat ang lahat ng yan ay dadagdag ng Panginoon. Amen. Sabi rito, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against the powers, against the rulers of darkness of this world, against the spiritual wickedness in high places. Amen. Because our warfare are not carnal, but mighty through God, to pulling down of strongholds. Kaya kung maintindihan natin yan, ng ating pakikipagbakay spiritual, tayo ay mananagumpay. Can you say amen? Hallelujah. Sabi pa ng scriptures, 2 Corinthians 10:5, casting down imaginations, every high thing that exalted itself against the knowledge of God. Atin ngang ibaba, di ba? O alisin ang lahat ng mga imahinasyon at ang bawat pagmamataas o matatayog na mga bagay na nagpapataas sa kanyang ng higit sa kaalaman ng Diyos. Tingnan mo, every reasoning
nabubunggo sa knowledge of God, ay cast down natin. Di ba? Kahit ba sabihin mo na parang totoo parang tama sila. Kung bumubunggo sa mensahe, i-cast down mo yan, isuko mo. Di ba? And bringing into captivity, dalhin sa pagkabihag. Every thought, ang bawat kaisipan, sa pagsunod kay Kristo. Kasi ang pagsunod kay Kristo sa kanyang salita, mga kapatid, ay pagpapakumbaba. Diba? Yun ay pag-recognize ng kanyang pagiging Diyos at Panginoon sa ating buhay. Yun ay pagsuko. And having in readiness to revenge all disobedience when your obedience is fulfilled. Kaya kung ang ating pagtalima ay nahayag, ang Panginoon ang magiganti sa lahat ng ating kaapihan. Ang Panginoon ang tatayo sa ating side. Can you say amen? Hallelujah. Kaya yun po ang sinasabi ng kasulatan. Now, tuloy na tayo sa ating pinakapaksa. Sabi rito, sa quote na the token. Apply the token of His resurrection. That because He was raised up for our justification, He has raised us also with Him. Now He is set in heavenly places in Christ Jesus under the fellowship of the token. Doon pala tayo dadalhin, under the fellowship of the token. Maupo sa makalangit na dako. Mga kapatid, kung hindi pa natin nararating ang makalangit na dako, ay atin pong sikapin na makarating tayo sa makalangit na dako. Yun ay God's atmosphere. Yun ay token, mga kapatid. Lumayo tayo sa mga makalupang dako. Diba? Humiwalay tayo sa mga makalupang dako at tayo ay tumungo sa mga makalangit na dako. Now, ano ba yung makalangit na dako? Every activities, every fellowship, every gathering, diba? Pertain to the token, pertain to the Word of God, ay heavenly places. Can you say amen? Once na may breaking ng word, sharing ng mystery, yan ay heavenly places. Once na may praise and worship, may mga awitan at papuri, yan ay heavenly places. Can you say amen? Once na may mga prayer requests, thanksgiving para sa ating Panginoon, gathering with the saints, yan po ay heavenly places in Christ Jesus. Yan po ang tinutukoy na under the fellowship of the token. The sweetness and fellowship of the great token of God, the Holy Ghost, may He richly abide with you all until we meet again. Amen. Once na ang token, sabi rito ay mag-richly abide with us, tayo po ay protected. Kasi token is your protection. Token is your sealing. Token is God's ownership. Pagmamay-ari ng Diyos. Kung ito'y sumasa atin, magpapaalam ang dyablo bago siya makagalaw sa atin. Diba? Hindi po pwedeng naisip ng demonyo, ikay saktan. Hindi po ganoon kadali yun. Magpapaalam muna sa Diyos. Let's say, isang kapatiran, diba? I-strokein ko to. Hindi po pwede yun, mga kapatid, ganun-ganun. Diba? Hindi basta-basta ma-stroke yan. Kahit araw-araw yan kumain ng bulalo. O isang taon yan, mga kapatid, nagre-revival sa taba ng tinatawag na mga bulalo. Hindi po ma-stroke basta-basta yan. Kung hindi, permit ng Diyos. Pero kapag ang kaaway nagpaalam sa Diyos, Panginoon, strokein ko na to. Sasabihin ng Panginoon, kung ikalalakas niya yan, bibigyan kita ng permiso. Pero wag mong kukunin ang buhay niyan. Pero mild lang, ha? Ganon yun, mga kapatid. Mild lang, hanggang diyan ka lang.
Pero ang gusto ng Diablo, talagang paralisahin ka na, yung gulay ka na ba? Di ba? Yung hindi ka na makapunta sa church. Pero pag sinabi ng Diyos, hindi maaari. Ang gusto ko, pitik lang. Pitik, pak. Bakit? Magigising yan pag yan ay na-mild. Diba? Sino po yung mga na-mild na dito? Ayan. Pag na-mild kayo, lalo nyong minamahal ang Panginoon. Lalo kayong umiiyak sa Lord! Pag prayer mo, kakaiba kaysa doon sa iba kasi, Lord! Ganun talaga eh. Kasi na-stroke ka na eh. Diba? Kasi medyo pinitik ka na ni Lord, kaya prayer, Lord! Talagang grabe. Pero yung mga malalakas pa dyan, hindi pa ma-stroke. Ang Diyos, di ako pababayaan eh. Malakas ako. Ako'y strong. Diba? Kahit hindi ako magsimba minsan ng linggo, strong ako, malakas ako. Pag pinitik ka at nagpaalam yung diablo sa Diyos, Panginoon, pitikin ko yan. Yung isang anak mo dyan. Pag sinabi ni Lord, bahala ka. Huwag mo lang papatayin, ha? Diba? Ganun yun, mga kapatid. Bakit mo alam, pastor? Yung diablo nagpapaalam sa Diyos yung panahon ni Job. Diba? Nagpapaalam po yan. Hindi po basta-basta yan. Diba? Pag hindi pinermit ng Diyos, hanggang doon lang ang kaaway. Let's say, paghihirapin ko yan. Para matikman niya ang kahirapan. Kasi ang diablo, mga kapatid, ang revival po ng diablo, makita niya na ikaw ay nahihirapan, nagsasaper hanggang mabuwal at mag-backslide. Yun ang revival ng diablo. Pero sa Diyos, mga kapatid, ipipermit niya yan para matuto ka. Para ma-recognize mo ang kanyang ways. Para lalo kang maging matibay na Kristiyano. Alam niyo, istorya ng 2 puno. Sino po sa inyo ang nakarinig na ng istorya ng 2 puno? Wala pa? Ano yung Facebook nyo? Tapos hindi nyo alam yan? Istorya ng 2 puno. Yung isang puno, ang sarap ng buhay. Tubo ng tubo. Hindi nakakaranas ng mga pagputol, pagtabas. Diba? Unang tubo, ang ganda ng mga bunga kagad eh. Diba? Kaya proud na proud siya dahil nagbunga siya kaagad, mayabong agad. Yung isang puno, mabagal ang pagtubo. Kasi puro tabas ang ginagawa ng farmer. Tabas dito, tabas doon. Pero yung pala, yung tinabasan, yun pala ang magiging matibay na puno. Habang tinatagpas-tagpas pala yan, lumalalim ang baon yan. Nagiging grounded yan. Di ba? Upang pagdating ng bagyo, hindi siya basta-basta bumuwal. Yung nagmayabang na puno, lahat na natutuwa eh. Ang ganda ng bunga mo talagang cute na cute ka. Binakuran pa. Kinulambuan pa. Talagang bawal galawin, bawal hipuin, bawal saktan. Kasi baka magtampo. Kung ang buhay mo, hindi ka sanay sa mga pagtabas, hindi ka sanay sa rebuke, hindi ka sanay sa correction, paano ka matututo? Paano ka mag-grow na isang matured Christian? Dumating ngayon ang bagyo. Unos, tinding pagsubok. Isang hampas lang, mga kapatid, ng hangin. Lungay-ingay yung napakagandang puno. Dahil mababaw lang yung kanyang baon. Can you say amen? Pero yung puno na dumanas sa maraming bakbak, maraming paghihigpit, maraming correction, lumalim yung tubo. Amen? Siya ang nakapag-endure doon sa tinatawag na unos. Yung tinatawag na hindi sanay sa palo, hindi sanay sa bakbak, hindi sanay sa sermon. Di ba? Hindi sanay na papagalitan, tumba. Amen? Ganon ang buhay Kristiyano. Kaya yung mga early Christian na dumanas ng persecution, dumanas ng mga pagsubok, hindi nila give up ang kanilang pananampalataya. Sila ay pinatay, di ba? Pinaglakad sa snow, pinugutan ng ulo, sinabit sa stake.
na nanatiling hindi dinidinay ang faith. Pero yung mga Kristiyano ngayon, nawalan lang ng pansaing. Oh, ba't ayaw mo na magsimba? Kung magsisimba ako, mawawala yung one day ko. Yung pangsaing ko, wala. Diba? Kung magsisimba ako, yung gabundok na labada ko, may iwanan ko. Wala akong isusuot sa Monday, Tuesday, Wednesday. Napakababaw ng mga reasoning. Can you say amen? Kaya ano nangyari mga kapatid? Siya po ay mahinang Kristiyano. Kaya yung mapagdahilan, yung hindi matiisin sa paglilingkod sa Panginoon, amen, sa pagsubok yan, windang. Diba? Isang konting hampas lang ng hangin, wasak mga kapatid ang buhay. Kaya tayo na mga mananampalataya ay pinapalalim ng ating Panginoon. Pinapalayo tayo doon sa mga sarili nating kampamento. Amen. Upang tayo ay magkaroon ng tinatawag na tunay na kampo. At yun ang place of refuge. Okay. Sabi dito, and we expect every one of you to hold the true mystery of God in your heart without wavering. Come to the worship and come to the altar and so forth. And love one another and be in harmony with one another. Kaya yun ang magiging manifestation at resulta, mga kapatid, ng mga taong, amen, nakarating sa tunay na dako ng Diyos. Amen. Glory to God. Now, dito tayo sa Shalom 1964. Nais tayong dali ng Diyos sa fellowship in the Spirit. Kung ating fellowship ay sa flesh lang, magkakatamaran po tayo rito. Kasi fellowship in the flesh. Ang fellowship in the flesh, mga kapatid, ang kasiyahan nyo lang, mga kapatid, kapag may benepisyo ang laman. Kasi fellowship in the flesh. Di ba? Diyan ba sa simbahan na yan, may pakinabang ba tayo? Kasi sa inatin na namin, may isang kabang bigas buwan-buwan eh. Biruin mo yun, mga kapatid. Natanong na ba kayo? Ako sa pag-iebanghelyo ko, natanong ako ng ganyan. Kasi nasusurprise siya, bakit ganun tayo kainit? Bakit ganun tayo kasigasig sa mensahe? Wala namang isang kabang bigas dito. Kasi doon sa inatin na namin, pastor, may isang kabang bigas kami. Buwan-buwan eh. So, naisip ko, ang taong ito, hindi ang Panginoon ang hinahanap, kundi ang bituka niya, ang tinatawag na masatisfied. Sinyeran ko ng mensahe, isang Baptist preacher, taga dyan sa Bangbang. Okay, pastor siya, may dalawa siyang anak. Na-convince siya sa mensahe, gusto ko yan, pastor. Godhead, okay yan. Tama tama yung pinipreach mo pati yung baptism in the name of Jesus Christ. Pero isang last question na lang, pastor. Dalawa sana to pero isang last question. May support ba dyan, pastor? Naku. Kung may support ba dito, tong itsura ko ba na to, sa tingin mo, may support? Tumingala ka lang, yung bubong na pinagdadausan, butas Nalungkot. Parang nakita ko yung young rich ruler na yumuko. Pasensya na, pastor. Maganda sana mensahe, pero paano ako mabubuhay? May dalawa akong anak, may asawa ako. Yung pinanggalingan ko, libre apartment. Parang si Brother Alican Libre lahat. May sahod. Diba? May paaral pa yung aking mga anak. So, wala akong magagawa. Shaking hands kami. Diyan sa sikat, nag-ibanghelyo din ako diyan. Ginalugad ko yan noon. Maliit pa lang yung ministry sa bahay ni Brother Eden. Diyan, dinadala ko yung mga convert. May nasharean ako. Pastor, meron ba diyan sa inyong pabigas o pag-grocery? Nako, hindi. Church po ito. Hindi po politiko ang ino-offer ko sa inyo. Hindi eleksyon. Kundi si Kristo.
Pero kung mananampalataya kayo, sabi ko sa challenge ko, at magtitiwala kayo, God will provide. Seek you first the kingdom of God. Pero kung unang approach mo, ganun kaagad, Pastor, pautang. Pag pinautang mo ko, sisimba ko dyan. Tapos. Di ba? Huwag kang makipag-deal sa ganung way, mga kapatid. Kasi pag wala ka nang mapautang, lalayasan ka na yan, mga kapatid. Can you say amen? Kaya po rin ang ating Panginoon, nireveal ng Diyos sa atin ang true fellowship. At yun ay fellowship in the Spirit. Ang fellowship in the Spirit, mga kapatid, hindi po karnal. Kundi Espiritu ang nagbibigay sa kanya ng kapayapaan at kaginawahan. Ang Espiritu ang naglilid sa kanya. Hindi po tao. Kaya sabi rito, you hear something speaking out of a body here that impersonates whatever it's on the inside. So then when we talk to each other, we're really not talking to the body. It's the spirit inside. Diba? Kaya pag nakita mo yung brother, di pa man kayo masyadong close, ngayon mo lang siya nakita, parang palagay ka na, merong harmony sa spirit. Diba? Ganun ang mga Christian. Amen. It is the spirit inside, but the body is the thing that identifies the spirit. That's on the inside. Therefore, when we speak to each other, we are quickly can understand right away whether we are Christians or not. Kaya pag nakasalamuhan natin ang isa't isa, magkakaintindihan tayo sapagkat may espiritu na nakikipag-usap sa isa't isa. Because there's a fellowship in the Spirit that we talk from. You see? That it vibrates to one another, that whether we are Christians or not, therefore we have never seen each other. Kaya may mga Kristiyano na first time mo lang siya na-meet, palagay ka na sapagkat merong unity ng Spirit. Merong harmony ng Spirit. Can you say amen? How can two walk together? Except they agreed. Diba? Kung magkaiba ang Espiritu, paano magkakasundo? Ang isa worldly, ang isa Christian spirit. Hindi po magkakasundo yun. Laging may gera doon. Diba? Dahil iba-iba ang prepare nila. Yung isa ang prepare niya mundo. Ito ang prepare niya ay kaharian ng Diyos. Kaya hindi po magkakasundo. Amen. But thank God, meron tayong fellowship in the Spirit. Amen. Sabi ng Bible, kung nasaan ang Espiritu ng Diyos, may kagalakan. Diba? Kung nasaan ang Espiritu ng Diyos, may kagalakan. Kung ikay sumisimba sa church na to, and you feel the Spirit of God moving, God's moving, meron kang joy. Hindi ka na kailangan pilitin. Sige na, dumalo ka na. Hindi na kailangan yun. Diba? Kung mayroong Espiritu ng Diyos na nararamdaman ka sa fellowship, mauuna ka pa sa nag-iimbita sa'yo. Sasabihin mo, ano ba, ang tagal. Diba? Inimbitahan ka lang, pero ikaw na yung nauuna sa simbahan. Kasi mayroong Espiritu, mga kapatid, na nangungusap. Kaya tandaan nyo ito, kung hindi iyon ang pakiramdam nyo, okay lang na mag-stay at home kayo. Bakit naman, Pastor? Matutulog lang kayo dito. At hindi nyo papapasukin sa puso nyo yung bawat salita. Dadaan lang yan dito sa tenga, sa kanan. Lalabas sa kaliwa. Paulit-ulit hanggang abutin ka ng taon dito sa simbahan, ganyan ka pa rin. Pasok dito, labas dito. Kasi hindi fellowship in the Spirit. Kaya ang pagsisimba natin dito, huwag nating sayangin. Diba? Kung nagkaroon tayo ng opportunity ngayon, makarinig ng Word of God, dapat mag-sink in yung Word of God. Dapat ma-quicken tayo ng bawat salita na to. Kasi ito ay fellowship in the Spirit. Sayang, ang sarap matulog ha. Diba? Lalo aircon yung tulugan. Kung pupunta ka rito na ang Word of God hindi nag-sink in, hindi ka na-quicken sa Word of God, sayang po ang oras. Can you say amen? Kaya dapat kung tayo ipaparito, ang Panginoon naramdaman natin na nangusap at nagsalita.
Dapat naramdaman natin yung fellowship in the Spirit. Aawit dito. Yung song leader, nanginginig na. Ikaw, dilat na dilat pa yung mata mo. Praise and worship. Sabayan mo yon. Papasukin mo yung Espiritu ng Diyos sa iyong puso. Umawit ka. Raise your hands. Praise Him with all your hearts and with all your mind. Then makikita mo yung katabi mo, umaagos na yung luha. Sama-sama na yung... Ikaw, nakaganyan ba? Oh my, there's something wrong. Ito ay fellowship in the Spirit. Hindi ko sinasabing makiride on ka. Ang sinasabi ko rito, huwag nating sayangin ang ating oras. Dapat maramdaman natin yung nararamdaman ng ating katabi. Dapat ma-experience natin yung na-experience yung nagsusong lead. Amen. Bakit siya may joy? Bakit siya tuwan-tuwa sa pag-awit? Bakit tinataas nila yung kamay nila? Bakit wini-wave nila yung kanilang kamay? Dahil napipil nila ang Diyos sa kanilang kalagitnaan. Amen. Hallelujah. Bakit pag may prayer request, sincere sila? Umiiyak sila talagang dahil gusto nila magkaroon ng katuparan ng kanilang mga prayer request. Mga kapatid, ang panambahan natin, amen, huwag nawang maging patay sa ilan. Gawin natin itong buhay sa pangkalahatan. Na maramdaman natin ang kapangyarihan ng Diyos na nagtatransform sa atin. Now, you can fellowship with Him. You could not back there because you were just a word in Him, a seed, but now He has manifested you, and now He wants you to fellowship with Him. Hindi ka daw lang seed o binhi, unexpressed. Ikaw daw ay express na ngayon. He wants you to fellowship with Him. Then He came down and was made flesh so He could perfectly fellowship with you. See, the perfect fellowship. Oh my, them deep mysteries of God. How wonderful. See, God could not fellowship in the Spirit, so God became man with us. Kaya, mga kapatid, no? Hindi siya nanatili. Amen. Sa kalagayan ng tinatawag na Spirit. Amen. Ang ginawa niya, nagkatawan tao siya para makadaupang palad niya tayo. Amen. Gusto niyang mapil natin siya. Amen. Na nasa laman. Amen. Hallelujah. See, God could not fellowship in the Spirit. So God become man with us. Amen. So, nakita niyo na ba ang Diyos sa laman? Ngayon, kapag nakita mo ang nanay mo, tatay mo, nagpapakabanal sa mensahe, that is God in flesh. Di ba? Kapag nakita mo ang preacher, sumusunod sa kanyang pinapangaral, that is God in flesh. Amen. Kapag nakita mo si brother, si sister, na 100% sold out sa word, that is God in flesh. God becoming tangible. Nakikita mo na ang Diyos, mga kapatid, na nagkatawang tao sa pamamagitan ng mga mananampalataya. Sila ay example. Sila ay living example, mga kapatid, na ang Diyos ay nakakadaupang palad na natin sa laman. At nais niya, ikaw din ay maging Word made flesh. Can you say amen? Hindi lang sympathizer, hindi lang carried over, hindi lang friend of the bride, kasi may mga dumadalo. Kontento na ako, basta friend of the bride. Idasal mo na lang ako, Brad. Idasal mo na lang ako, Mami. Papa, idasal mo na lang ako sa... Wag. Ikaw mismo ang magdasal sa Diyos na hindi ka lang tinatawag na carried over. Kasi ang privilege na ikaw mismo ay maging bride, pwede ka rin makapag-claim. Tama, mga kapatid? Hindi yung kinlaim ka lang. Huwag po tayong mag-stay na kinlaim lang tayo. Pag kinlaim ka lang, hindi ka makaka-access sa ibang mga benefits. Hindi ka makaka-access sa tinatawag na mga promises. Kasi kinlaim ka lang eh. Para bang may humihingi sa'yo, Brad, pahingi. Ang sasabihin mo, gusto man kitang bigyan. Itong hawak ko, binigay lang sa akin. Kaya hindi kita mabigyan.
Gusto mo ba ganung kalagayan, mga kapatid? Ayaw mong magmaramot. Gusto mong magbigay, hindi ka makapagbigay kasi kinlaim ka lang eh. Subukan natin, mga kapatid, ang salita ng Panginoon. Baka tayo ay bride covenant, hindi lang carried over, hindi lang kinlaim, kundi mismo tayo ay bride. Kung ikaw mismo ay bride, pwede mong i-claim ang friends mo, pwede mong i-claim ang loved ones mo, pwede mong i-claim ang relatives mo, kasi ikaw ay naging bride sa pamamagitan, mga kapatid, ng mensahe. Oh, glory! Now, dito tayo sa mga Old Testament ordinances. Then verily the first covenant and also ordinances of divine service and a worldly sanctuary. For there was a tabernacle made the first, wherein was the candlestick, table of shewbread, amen, called the sanctuary. And after the second veil, the tabernacle, which is called the holiest of all, which had the golden censer and the ark of the covenant, overlaid round about with gold, wherein was the golden pot of manna, golden pot that had manna, and Aaron's rod that budded, and the tables of the covenant, and over it the cherubims of glory, shadowing the mercy seat, of which we cannot now speak particularly. Sapagkat sa time ni Paul, mga kapatid, ay maiksi ang panahon. Tama, mga kapatid? Maiksi, limitado ang mga references. Sabihin man ni Paul yun, hindi naman naiisip ng mga tao kung anong itsura nung mercy seat, anong itsura nung table of shewbread. Wala. Dahil limited ang mga reference. Kaya sabi ni Paul, hindi natin ito maaaring pag-usapan ngayon. We cannot speak particularly. Now, when these things were thus ordained, the priest went always into the first tabernacle, accomplishing the service of God. Mayroong tinatawag na 3 layer. Ipapakita ko sa inyo ang sinasabi dito ni Paul. Yan. Yan yung tinatawag na plan, yung floor plan. Yung nando na una, yung nakikita nyo, sa top view yan, top view. Yung una, yan. Pangalawa, yung parang bilog, yun ay brazen laver. Yung una ay tinatawag na altar of sacrifice. Okay? Yung pinipreach ko sa inyo kanina na going beyond the camp, ang Panginoon pinatay hindi dito sa loob. Hindi sa loob ng mga, nakuha nyo, bahay. Kundi siya'y pinatay dito sa outward court. Yan. Ayan, nakita nyo, yung gumagalaw dyan. Diyan siya pinatay. Mataas na dako po yung altar. Para visible siya sa lahat. Inilagay ang altar of incense sa medyo burol. Medyo mataas. Pababa. Okay? Para pag doon pinatay yung handog, makikita ng lahat. Diba? So kung believer ka, lalabas ka. Magpe-pay ka ng respect. Diba? I-accept mo yon by laying on of hands. Sa atin naman, in turn, with the believer, to the believer, mananampalataya tayo. I-accept natin siya bilang personal savior. Yung pagkabayubay niya sa krus, tatanggapin natin bilang Panginoon natin na tagapagligtas. Kaya sabing ganun, going beyond the camp. Kaya yung mga nasa labas diyan sa palibot, anuman mga religion niya, anuman ang mga sekta niya, kailangan lumabas. I-acknowledge nila ang sacrifice which is Christ. Yun, mga kapatid. Kung natanggap na nila ngayon ang dugo na yon, amen, merong next step, ayan, yung bilog, yan ay brazen laver. Yan yung tinatawag na parang hugasan na tanso. Mamaya, iisa-isay natin yan na madalian para magkaroon tayo ng idea. Okay? Itong loob, itong pangalawa, tinawag na holy place. May holy place ba yan? Yan. Holy place, sarado na yan. May tolda na dyan na nakapaikot.
Hindi mo na basta-basta yan mapapasok. Ang priest, once lang dyan pumapasok. Hindi siya madalas dyan sa tinatawag na holy place. Dito ang services ng priest dito sa holy place. Ito ay most holy, yung tinatawag na pangatlo. Ito ay most holy place. Okay? Ang priest, once a year lang dyan pumapasok, dala ang dugo. Ibubuhos doon sa luklukan ng awa. Ayun. Yun yung tinatawag na gawain ng priest doon sa tinatawag na holy place. Yung daily works niya andyan. So, yan. Tipo po yan ang tinatawag na katawan ng tao. Yung outward court, ito ay body. Okay? Yung inside court, ito ay spirit. Mas malalim na parte ng tao. Yung pinakalas na altar of tinatawag na mercy seat ay holiest of holies. Dakong kabanal-banalan. Ang priest kapag pumasok doon, na mention ko yan sa inyo, ay merong bell sa kanyang paa. Pag tumutunog yun, buhay pa ang saserdote. Pero pag lumipas ang mga 5 oras, 6 na oras, 7 oras na wala nang naririnig na tunog, ang priest maaring namatay na dun sa loob. Hindi nila maaring sakloloan, kundi hihilain nila yung lubid sa paa ng priest. Okay? Dahil bawal po pumasok doon ang ordinaryong mga tao. Saserdote na nga kapag hindi karapat-dapat patay eh. Hindi ba, mga kapatid? Pero si David nakapasok dito sa holy place, hindi doon sa holiest of holy. Si Haring David, pumasok doon sa dako na yon, na holy place, hindi yung holiest of holy ha. Nakita niya, meron lamesa. Gutom na eh. Kinain yung tinapay. Na ang kumakain lang noon ay priest. Nakita niyo mga kapatid? Iyon po ay ipinagbabawal gawin ng mga ordinaryong tao. Kasi yun ay bread of faces na ang kumakain lang doon ay priest. Bakit hindi po pinarusahan si David? Sapagkat dadating ang panahon, ang mga ordinaryong mananampalataya ay tatawagin ding royal priesthood, a holy nation. Magkakaroon din po tayo ng access na makakain doon sa tinapay na yon na walang libadura. Pero dito po, mga kapatid, sa preaching na ito, hanapin mo kung saan ka nakatayo. Hanapin mo kung saan ka naglilingkod ngayong umaga. Diba? Kailangan certain tayo. 3 lugar yan. Nasaan kang dako ngayon dyan? Kapatid, nasaan ka nakaposisyon dyan? Doon sa outward court? Ayun. Pag umulan, basa. Pag bumagyo, tatangayin ka doon. Diba? Magsasuffer ka roon dahil wala naman yung habong. Pero yung holy place, ito, holy place, may bubong na yan. May napakakapal na tela na nakakover dyan. Hanggang dun sa holiest of holies, andun ang presensya ng Diyos. Amen? Sa paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid, na sinabing going beyond the camp, umalis ka sa kampo, pero kailangan may pasukan ka. Hindi pwedeng umalis ka sa iyong maling paniniwala at ngayon wala ka ng paniniwala, hindi po pwede. Kailangan may pasukan ka na kampo. At yun ang kampo ng Diyos. Amen? Kaya kung nandito ka na sa labas, ibig sabihin nanampalataya ka na. Amen? Naugasan ka na ng tubig. Ayun. May brazen laver. So isa-isayin na natin yung itsura. So sa aerial view, sa perspective, yan po yung itsura. Ito yung outward court, yung labas. Merong altar. Okay? Yung holy place andun sa loob. Yung holiest of holies andun din sa loob. Kaya nais ng Panginoon, ang ating paglilingkod, wag lang hanggang sa labas. Kailan makarating tayo doon sa kaloob-looban dako ng pagsamba. Can you say amen? At ito yung mga tinatawag na furniture na nandiyan sa tabernacle. Yung brazen laver, ito.
Okay? Kung tinanggap mo na ang Panginoon dito sa altar of sacrifice, sinacrifice mo na ang buhay mo, a living sacrifice, nanampalataya sa Panginoon by faith, kailangan kang bautismohan dito sa brazen laver. Diba? Dahil sacrifice, kailangan hugasan. Tama? Ang priest ang magbabaptize sa iyo doon sa tubig. Lubog sa pangalan ni Jesus Christ. Kaya kung decided ka na dyan, iset na natin ang water baptism para makapasok ka na doon sa holiest of holies. Diba? Kaya yun po ang step by step na pamamaraan sa paglilingkod sa Panginoon. Kung nanampalataya ka na, kailangan mabautismohan ka. Kasi kung hindi ka mababautismohan, hindi ka mapapatawad sa iyong kasalanan. Kasi ang bautismo ay pagiling ng isang mabuting budi sa Diyos, kapatawaran ng iyong mga kasalanan sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. Then ang next step, yung brazen laver, papasok ka doon sa loob. Ayun na, sa loob ka na ng holy place. Meron na doon mga table of shewbread. Ayun, asa na yung table of shewbread? Ito yata. Okay, dito sa another diagram. So ito yung tinatawag na position natin. Yan, ang table of shewbread. Yan yung bread of faces din na tinatawag. Ang priest, kukuha siya dyan ng tinapay, kakain siya. Diyan sa hapag na yan. Kaya, sabi rito, sa key to the door, if you walk upright and acclaim yourself to be a Christian, we invite you tonight to the table of the Lord. Kaya kung nanampalataya ka na, nabautismohan ka na kay Kristo, kailangan maimbitahan ka naman sa piging. Di ba? Ang piging, mga kapatid, ay table of the Lord. And today, no doubt, the communion has been taken across the nation. Kailangan nagko-communion ka. Di ba? Meron tayong tinatawag na communion. Amen. At ginagawa natin every 3 months, kung if possible, ng ating Thanksgiving. Okay? No doubt, the communion has been taken across the nation. Some of them in one way and some in the other. But I think the best way to do it is to follow the scriptures, just the way they did it in the scriptures. Kaya mga kapatid, ang simbolo ng tinatawag na communion ay partaking natin sa Word of God. Amen. Every service, meron tayong communion, partaking sa Word of God. Kaya ang Sunday service, Wednesday service, ay partaking ng Word of God. Can you say amen? Pag nasa bahay din tayo, nag-iisa tayo, pwede tayo ding magkaroon ng partaking ng Word of God. Magbasa tayo ng message. Magbasa tayo ng Bible. Yun ay partaking ng Word of God. Amen. Kaya sabing ganon, amen, yun yung tinatawag na nasa loob ng templo. Kaya sabi ni Jesus Christ, let a man examine himself, so let him eat that bread and drink of that cup. For he that eateth and drinketh unworthily, eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. Kaya dapat sinisiyasat mo ang katawan ng ating Panginoon kung gusto mong maglingkod sa Panginoon ng lubusan at magpartake ka ng communion, dapat siyasatin mo ang katawan ng ating Panginoon, ma-recognize mo ang body, ma-identified ka sa body of Christ upang hindi ka maging masasakitin at hindi ka mamatay. For if we will judge ourselves, we shall not be judged. Kaya yun po yung partaking ng Word of God. Then next, ay yung tinatawag na altar of incense. Bakit may insenso? Ang ginagawa ng priest, nag-aalay siya ng mga handog na kamangyan.
Kapag yun ay nasunog, yun ay mabangong samyo. Amen, sa pang-amoy ng Diyos. Yun ang ating mga papuri. Yun ang mga praise and worship natin. Kaya mga kapatid, tignan mo, kapag hindi ka handa, galit na galit ka, sabihin mo, kumanta ka nga ng gospel song, di ka makakanta. Di ba? Kasi hindi ready ang emotion mo mag-offer ng praise and worship. Diba? Kahipokrituhan yun kapag kaya mong kumanta ng praise and worship pero galit na galit ka sa puso mo, may bitterness ka. Hindi mo magagawa yun. Kaya dito sa holy place, kailangan ready ang heart mo na mag-offer ng praise and worship. Kahit song leader ka lang, kapag hindi ka worthy, di ba? Hindi yan tatayo. Magpapaalam yan sila Brother Arvin at Brother Jeremiah. Pag hindi, Pastor, di po ako karapat-dapat sa ngayon. Magpapaalam. Kasi ito po ay pagpupuri. Di ba? Ikaw ay nag-host ng pagpupuri. Kaya nais ng ating Panginoon, i-ready natin ang ating puso. Ang ating tinatawag na labi. Ang ating mga awit sa ating Panginoon. Kaya yan po ay dapat consecrated life. Diba? Ang isang priest. Can you say amen? Alam na mga song leader yan. Hindi po tuwing linggo, Christian song. Pag Monday to Saturday, worldly song. Ay hindi ka qualified na song leader. Diba? At sasabihin mo, love song naman, pastor eh. Kahit na, country song naman eh. Kahit country song yan, sinong inaawitan mo yan? Ang mundo. Kung love song yan, sinong inaawitan mo? Yung sweetheart mo. Eros love. Hindi agape love. Nakita nyo ang difference, mga kapatid? Pag ikaw ay song leader, dito ka, nag-o-offer ka ng praise and worship sa Panginoon. Yan. Yan ay altar of incense. Sabi sa Hebrews, ialay natin ang ating mga papuri at mga handog na awitin sa ating Panginoon. The next, altar of sacrifice. Yung kanina, inialay mo ang buhay mo, a living sacrifice. Handa kang manampalataya. Handa kang magpabautismo. Handa kang magsisi. Amen? So gusto mong lumalim ang relasyon mo sa Panginoon. Amen? Merong mga denomination na hindi sila naniniwala sa altar in heaven. Sabi rito sa fifth seal, si Brother Smith in trying to support soul sleeping. There he mentioned that soul sleep and there is no altar of sacrifice in heaven. That the only altar spoke of, he believes is in heaven, is the altar of incense. Wala na daw altar of sacrifice sa heaven. Ang pinaniniwalaan niya lang ay altar of incense. Mga kapatid, souls in prison, nandyan din yan sa dimension. Di ba? Souls under the altar, hindi po yun, mga kapatid, dito sa lupa. Yun ay nasa dimension din. Mga Hudyong pinatay na naghihintay, how long, para sila makompletely na matubos. Sila ay nandun din sa dimension. Kaya sabi dito, he believes is in heaven is the altar of incense. But to you, dear people, kinorek sila, and not to differing with my brother, sabi niya rito, not differing with that great teacher, but just to show you how this disproves that. See? It disproves it. The opening of this seal in the last days, it just takes soul sleeping plumb out of the way. Amen. Pinamalian yung paniniwala na yan. They are alive and they are not dead. Kaya ang mga saints doon sa heaven, nandun sila sa position ng altar of incense. Offering praise and worship doon. Tayo kahit buhay pa, pwede din naman tayo mag-aawitan sa Panginoon. Kaya yung ginawa natin kanina na pag-aawitan, yun po ay stage ng offering ng altar of incense, yung mga papuri. Now, incense was the odors. And odorous stuff
that they burnt, which the Bible said was the prayers of the saints. Yung mga panalangin daw ng mga banal, yun yung ating mga papuri. If there isn't no sacrifice on the altar, then the prayers cannot be received. Can you say amen? It's only by the blood of the sacrificial altar that lets the prayers go through God. Amen. Kaya may altar of sacrifice pa rin. Then the next is the candlestick. Ito po ay golden candlestick. Sapagkat golden means deity. Pagka-Diyos yan ang ating Panginoon. Nahinati sa 7. Dinivide sa 7 ang Espiritu ng Panginoon, ibinuhos ang isa sa Epeso, ibinuhos sa Smyrna, Pergamo, Thyatira, Philadelphia, Sardis, Laodicea, 7 kapanahunan, binuhos ang Espiritu ng Panginoon at nagliliwanag sa 7 iglesia. Yun po ang 7 church ages. Then he has to recognize the 7 stripes, which he had time to get into the 7 church ages, 7 candlestick, the same in every age, every church, everything else has to recognize its blood. Every believer is not in the fellowship. Amen. The congregation inside worshiping, but he's out here making himself ready. And is still arguing denomination and organization and everything else. Kaya, then, yung kanina, brazen labor, yan, hinuhugasan yung sakripisyo. Diyan po hinuhugasan ng mga handog. Amen. Then, ano pang next? The pot of manna. Ang pot of manna, mga kapatid, ay lalagyan, sisidlan, para itong tinatawag na lalagyan ng tinapay sa Tagalog. Diyan nilalagay ang mana, ang pot of manna. Diyan kumuha si Haring David ng mana at kinain niya. Yan po ay tipo ng tinatawag na partaking natin ng tinatawag na Word of God. How many received the promise of the Holy Ghost? Oh, aren't you glad that you're in the land over here now? Once na nakatanggap ka ng banal na Espiritu, magkakaroon ka na ng partaking ngayon sa Word of God. Sabi ganon, you're in the land over here now, eating the old corn, the original Word, eating the strong things of God, and got a clear understanding. Pag nabaptize ka na ng Holy Ghost, ready na, nakaset na ang mind and heart mo na kumain ng deep things. Nagpipreach tayo dito, mga kapatid, ng mababaw, malalim, pero once na you receive the baptism of the Holy Ghost, ikaw ay nakaset na kumain ng malalalim na aral. Deep things of God. Magpapartake ka na ng mga strong things of God and got a clear understanding. Ibig sabihin, ang iyong mga pag-iisip ay hindi na nakukulapulan, hindi na nalalambungan ng mga malabong mga aral at turo. You know exactly who He is. You know exactly what He is. You know exactly where you're going. Hindi ka na magpipresume. Alam mo na kung saan ka paroroon. Can you say amen? Kaya mong explain sa pamamagitan ng maliwanag na kaunawaan. Amen? Hindi ka na malilito. Sabi ng iba, hindi, ang tao, pag namatay, hindi pa raw aakyat sa langit. Maglalakad pa raw ng 40 days. Sabi nila yon. Can you say amen? Magwa-wonder pa raw. So hindi mo alam kung ano totoo. Sa believer, wala nang wonder. Once na ikay namatay, may hihigop sa yung force upward. Higupin ka ng force upward. Then habang inihigop ka, umaakyat ka, parang elevator, paliwanag ng paliwanag yung makikita mo hanggang ganap na liwanag.
Pero ang makasalanan pag namatay, mahuhulog siya pabulusok. Madilim na madilim ang kanyang babaksakan. Kung worldly siya, hindi pa siya ready para sa kamatayan, maaaring mag-wander siya dito sa mundo. Pasyalan niya muna yung mga paborito niyang lugar. Pasyal siya doon sa disco house na paborito niya. Pasyal siya doon sa pub house na paborito niya. Kasi yun yung longing niya eh. Puntahan niya yung mga mahal niya sa buhay na hindi niya maiwan. Na gusto niyang multuhin. Puntahan niya yung mga pangarap niya na hindi niya narating. Then, bigla siyang mahuhulog. Ihigupin siya doon sa ilalim. At yun ang prison cell. Doon sa prison cell, ang mga taong nandun, malungkot. Sorrow ang kanilang mga muka. At sa ibang mga parte pa, may groaning. May mga iiyakan, hagulgul, na walang katapusan. Can you say amen? Wala pong purgatorio. Wala po yan sa Bible. Kaya yun ang dalawang posisyon. Now, how about sea of glass? Before the throne of God, mayroong sea of glass. O, yan yung parang picture niya. Yung trono, mayroong dagat ng salamin. Amen? Tayo ay lumalakad ngayon. Ngayon, nasa panahon natin, lumalakad ngayon tayo sa dagat ng salamin na napakalinaw. Dahil ang mensahe sa atin, hindi malabo. Ang mensahe sa atin, napakalinaw. Pero sa iba ay malabo. Pagdating ng tribulation, yung maliwanag na salamin, magiging mingled with fire na. Malabo na. Hindi na makakatawid ang sino man na nais tumawid. Dahil ang panahon para tumawid ay ngayon. Ngayon, mga kapatid, ang panahon para tayo lumakad ng malalim at maglingkod sa Panginoon ng malawak. Ang paglilingkod natin, mga kapatid, ay palaguin natin. Hindi lang hanggang labas tayo. Gusto niyo po ba, mga kapatid, pag mag-church, dyan lang kayo sa labas? Papapasukin kayo, pasok na. Hindi, dito lang ako sa labas, kontento na ako. Nahihiya. Napapasok. Di ba? Pwede ka rin makapasok dito sa loob. Pero ang isip mo nasa ibang dimensyon. Nakapasok ka nga, yung body mo. Yung spirit mo nasa ibang dimensyon. Di ba? Nilalaro yung mga games. Nako, sino po nag-games pa sa inyo? Nag-i-scroll ng Facebook. Nagbabasa ng mga messages ng mga tropa pips at mga kaibigan. O kung hindi man, dahil kinumpis ka, hindi ka nakatutok sa mensahe, nakatutok ka sa other realm. Ano ang pinagkaiba mo doon sa nasa labas? Parehas lang yun. Anong pinagkaiba mo doon sa hindi nakadalo? Parehas lang yun. Mas mahirap pa nga, yung nakadalo ka, pero dito, tinulugan mo. Ang masarap pong tulugan, sa bahay, sa hotel. Hindi po dito sa... Hindi, malamig dito, pastor. Okay. Hindi po, mga kapatid. Ang maayos at masarap na tulugan, sa bahay. O kaya doon sa staycation. Hindi sa church. Can you say amen? Sa church, kailangan taimtim ka na nakikinig. Sa church, kailangan nakikiisa ka. Sumasama ka sa tinatawag na activities. Meron kang partaking doon sa tinatawag na hidden manna. Hinihimay natin yung Word of God. Dapat nakakasabay ka doon. Diba? Nakaka-relate ka doon sa mga mensahe na yun. Oh, glory. Hallelujah. Huwag mong pinapapasok, pinapalabas lang doon. Sayang ang time. Next, yung dakong kaloob-looban, yan po yung itsura ng mercy seat. May dalawang anghel na kerubim. Diyan binubuhos yung dugo, taon-taon, diyan sa gitna.
para yung kasalanan ng mga tao ng Israel mapatawad sa loob ng 1 taon. Pero kapag natuyo na ang dugo, after 1 year, kailangan na naman nilang mag-alay at magandog. Yun ay sa Old Testament. Pero ngayon sa New Testament, iba na. Ang mga puso na natin ang mercy seat. Kailangan makita ng Diyos diyan ang dugo sa ating puso. Kailangan makita niya diyan sa tinatawag na heart natin, sabi rito, taking all the things of the world, all the doubt and the darkness from his mind, and putting a pure heart, God writing His laws, diyan ilalagay niya ang kautusan, one time and put it in the table under the ark. And today, ngayon, the man living in the Shekinah glory, under the mercy seat, God writes His laws upon his heart and preserves them. Kaya sa mga true believer, ang Word of God nakaukit na sa kanilang mga puso. Hindi mo na yan babakbakan, hindi mo na yan araw-araw pupukpukin na mensahe. Alam na nila yan. Nakaukit na sa kanilang mga puso ang kautusan at salita ng ating Panginoon. Now, sa ating closing, dahil puso ang pinag-usapan natin, amen, ni-research natin, kagaya ng mga nagdaang panahon, yung tinatawag na human heart. Yung anatomy ng human heart. Sabi ng prophet, yan, merong little compartment na nandyan sa ating heart. Kung nakikita niyo yung diagram, sabi sa research, tinatawag siyang fossa ovalis. Yung may green doon, nakita niyo yung green? Yun, fossa ovalis. Yan yung tanging compartment na sinabi rito, the fossa ovalis in an adult human heart has no active physiological function. Walang function. Walang function. Okay? It is merely a fibrous anatomical remnant. Remnant siya, mga nalabi. A sealed scar, parang sealed scar, left behind when a petal o petal shunt closes after birth. Nag-close pala yan nung ikaw ay ipanganak. Parang scar. So yung little compartment, sabi ni Brother Branham, the scientific has found that in the human heart, there are little teeny cell and that has not even got blood. Walang dugo dyan in it. Or anything. It's a little compartment. The animal does not have it. Walang ganyan ang hayop. Just the human being. And they say it's the occupation of the soul. So after all, a man believes in his heart, you think with your mind, but you believe with your heart. And God's right. After all, it's in your heart. Kaya yung human heart ngayon, ang tinatawag na mercy seat sa mga believer. Kaya kung believer yan, nilapitan mo yan, sorry, forgive me, I am wrong. Hindi niya sasabihin, humingi ka ng tawad sa Diyos, wag sa akin. Hindi ganun. Kung yan ay human heart, sige sis, pinapatawad na kita, wala na sa akin ang lahat, dahil ang puso ko ay malinis. Yun yung heart of God. Can you say amen? Yun yung throne of God. Meron bang tao lalapit sa throne of God na walang biyaya? So ang Diyos mabiyaya. Kaya sino mang lumalapit doon sa puso ng Diyos ay pinatatawad. Ang believer, kung may nakagagawa sa atin ng atraso o kamalian, hindi tayo nagtatanim. Hindi natin sasabihin, pag pumuti ang uwak, patatawarin nila, hindi. Kapag yun ay taos-pusong paghingi, limot na ng believer yun. At ang believer, hindi rin nag-uukay yan ng kasalanan. Pag binungkal mo ang kasalanang pinagsisiyan na, may bitterness ka pa.
isasalin sa iyo ang kasalanan na yon. Kasi ang heart ng believer ay pure. Can you say amen? Wag na natin awitin yung awit na yan. Pure heart. Diba? That's what I long for. Wag mo na awitin yan kasi hindi ka pure heart. Ang pure heart, ito ang throne of God ngayon in these last days. Kaya kapag merong lumapit sa atin, diba? Hindi po natin yan pinahihindian. Kung yan ay humingi ng kapatawaran, amen, nakikipag-reconcile sa atin, amen, meron tayong brotherly kindness. Meron ba kayong brotherly kindness? Kaya hindi po tayo nagtatanim. Amen. Ang heart natin, mga kapatid, ay place of the soul. Sabi, I will give you a new spirit. Ezekiel 36:26. A new heart also I will give you. Uy, may heart transplant. Di ba? Aalisin yung old heart. Hindi po literal yan. Spiritual yan, type and shadow. A new heart also I will give you, and a new spirit, and I will put within you, and I will take away the stony heart. May aalisin talaga eh. Di ba? Merong ilalagay na bago. So kung inilagay na ang bago, tipo ng soul, inilagay na ang bagong soul, wala na ang old soul na bato. Ang batong puso na hindi nakakaramdam at nakaka-discern ng salita ng Panginoon. Kaya sabi ganoon, I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you a heart of flesh. And I will put my spirit. Ilang espiritu na yung nasa iyo? Espiritu mo? Tama? Na binago? At espiritu ng Diyos na nag-indwelling sa iyo. So meron na doon, mga kapatid, na nananahan na espiritu ng Diyos within you, and cause you to walk in my statute, and you shall keep my judgment and do them. Kaya sa mga believer, tinutupad na nila ang salita ng Panginoon. Hindi na sila nakakalimot. Hindi na sila, wala na silang ignorance sa Word of God, sapagkat nasa puso na nila ang salita ng ating Panginoon. Kaya, glory to His name, mga kapatid, yan yung tunay na mensahe, going beyond the camp. Hanggat ang Diyos hindi nakakapasok sa puso mo at nagahari, may sarili ka pa rin kampo. May sarili ka pa rin diskarte, mga kapatid, na kung saan, sometimes, bunggo sa Diyos. Di ba? At sasabihin mo, didiskartehan ko to. Wala na doon ang Diyos. Kasi ikaw na ang gumana doon eh. Pero kung ikaw ay pure heart, ang Diyos na ang may full control, ang sasabihin mo, Lord, not my will, but thine will be done. Yun ang tunay, mga kapatid, na nakalabas na sa kanyang sariling kampo. Marunong na siyang mag-humble, marunong na siyang magtanong, marunong na siya mag-consult sa authority at sa bawat delegated authority. Pwede siya magtanong, tama po ba to? Nasa mensahe po ba to? Hindi yung kaisipan na gagalingan ko to. Kukunin ko to sa research. Kaso ang na-research, mga kapatid, taliwas. Kaya kung ikaw ay pure heart, kung ikaw ay nag-come out na sa mga kampamento, going beyond the camp, ang control tower na ng heart mo is God. If you are born again. The nature of your soul is God. If you are born again. If not, it's of the world. Yung pa rin ang kampo na nakaukupa sa'yo. Naintindihan nyo yung ating mensahe? Ngayon sa umagang ito, sa ating pagtatapos, nasaan ka dyan na posisyon? Amen? Kung ikaw ay nasa labas pa, pwede kang pumasok. Ayan. Dahil sa labas, konting pagsubok ng buhay, uga. Konting trials, nawawala na ang pananalig sa Panginoon. Diba? Mas pinagtitiwalaan mo dyan, mga kapatid, ang gawa ng tao. Kasi nasa labas ka pa eh. Pero ang imbitasyon ng Panginoon, pumasok kayo sa loob. Come unto me. Diba? Come and enter, sabi ng ating Panginoon. Beyond the veil. Kasi may veil eh. Diba?
napunit na po ang bail. Pwede ka nang makapasok doon sa dakong kabanal-banalan, if you will. Diba? Kung aakbang ka, kung mag-move forward ka sa mensahe. Kasi sarili mo rin ang tutulungan mo eh. Kung ikay may pananampalataya, another step higher. Ang tao magaling lang sa another step higher. Sa mga technology, upgrades, di ba? Ganyan lang magaling ang tao, mga kapatid eh. Sa mga gadget, di ba? Ang galing mag-upgrade. Paglaos na yung isang gadget, pag-iipunan yan, kung maaari, papangutang. Makapag-upgrade lang. Pero yung spiritual natin, naiwan natin. Ayaw nating i-upgrade. Itaas natin. Yung antas ng ating spirituality. Humakbang tayo doon sa dakong kabanal-banalan. Sabi ni Paul, bukas na ang tabing. Pwede ka nang ma-filled ng Holy Ghost. Pwede ka nang pagharian ng Diyos sa iyong buhay. Kaya lang ayaw mong humakbang. Diba? Move forward na po tayo. Diba? Yung senaryo ng outward court, paulit-ulit na lang yan. Water baptism, faith in God. Pumasok tayo doon sa loob para ma-explore natin ang other services. Mga kapatid, kapag yung potential, let's say, bumili ka ng high-tech na mga cellphone. Dati naman ang cellphone, GSM lang yan, text, ganun lang, di ba? Call, text and call lang yan eh. Pero, nung may ma-inventong another technology, marami ka na may explore doon sa mga makabagong unit. Meron na siyang Bluetooth, meron na siyang Wi-Fi, Y-Connect, yung iCloud, o kung ano-ano pang mga apps na nandyan, maintindihan niya na. Napakarami palang benepisyo ng cellphone na to. Sa mensahe, ganun din. Pag nasa labas ka lang, wala. Ang buhay mo minsan, napapagkamalang pang unbeliever. Pag nabakbakan ka, masasaktan ka pa. Pag narinig mo mensahe, para kayong mga unbeliever. Iba rin dating sa nun. Unbeliever daw ako. Nakuha nyo, hindi naman sinabi unbeliever ka eh. Ang sabi, para kang unbeliever. Kung gumagaya ka, kagaya sa sanlibutan, para kang unbeliever. Parang si Mrs. Si ano to? Yung Mrs. ni Job. Si Mrs. Job. Si Mrs. Job, asawa ni Job na propeta, minsan parang unbeliever. Kaya may mga believer minsan parang unbeliever. Because you act like unbeliever, you talk like unbeliever. Kaya nung niyanig na ang pagsubok ang sambahayan ni Job, di ba? Nauga na ang kanyang asawa. Job, baka naman palihim kang gumagawa ng kasalanan. Magsisi ka na. Napaganon si Job eh. Araw-araw magkasama kami. Sabi ni Job, hindi niya alam ang buhay ko. Sa tingin mo, may tinatago pa ako sa iyo? Diba? Nagsasalita ka, kagaya ng unbeliever. Kaya may mga umaattend sa atin, they act like unbeliever, pero believer sila. Kaya lang ayaw nila magpakalalim sa salita. Ayaw nilang ilagak yung kanilang buhay na lumalim pa sa mensahe. Pasok tayo doon sa holy place. Kasi doon sa holy place, pastor, maraming bawal. Totoo yun. Pero hindi ang Diyos, mga kapatid. Hindi ang tao ang mag-aalis niyan. Ang Diyos ang mag-aalis niyan. Kasi papasok ka sa holy place, magko-comply ka. Di ba? Magko-comply ka kasi dakong banal yun eh. Hubarin mo ang panyapak mo. Kasi dakong banal yun eh. Hindi pwedeng ipasok mo ron yung slippers mo na puro putik. Hubarin mo yun. Kasi yun ay sign ng humility. Yun ay sign ng pagpapakumbaba. Then next, alisin mo ang sombrero mo. Hindi yung dire-diretso ka lang, nakasombrero. Holy place eh. Can you say amen? Maglilinis ka ng buhay. Kaya doon sa holy place, maglilinis ka ng buhay. Marami pong mga utos doon. Mga maayos na pananamit. Alam nyo na yan. Diba? Hindi na po yan pwede doon sa holy place. Kasi dakong banal yun, mapapansin ka ng Panginoon doon. Diba? O anak,
Paano ka nakapasok dito? Ba't kay iksi-iksi ng damit mo? Marireview ka dun. O ano yan mga, di ba? Mga abubot dyan sa tenga mo. Lord, ginto po ito pamana. Pamana ng nanay. Alisin mo yan lahat doon sa holy place. Lahat ng mga ganyang mga palamuti ay hindi pwede doon sa holy place. Yan. Kaya ang iba ayaw pumasok. Kasi mache-check yung kanyang pamumuhay. Pero kakaunti lang ang nakakapasok doon. Diba? Kung dito ngayon sa panambahan natin may kalahati, ay mapalad yung kalahati. Kung may kalahati ngayon na mananambahan dito na nakapasok na doon sa holy place, mapalad yun. Lumiliit pa yun kasi pagdating doon sa most holy place, paliit na ng paliit yung quantity ng nakakapasok. Diba? Kaya nga dito, kung may 20 may baptism ng Holy Ghost dito, ay mapalad. Kung may 30 na nabautismohan ng Holy Ghost dito, mapalad. Kasi kaunti yun habang pumapasok ka doon sa holiest of holy. Hindi na sila yung nabubuhay sa kanilang sarili, kundi si Kristo na. Yun yung dakong kabanal-banalan. So yun yung tinatawag mo na completion, na sinabi going beyond the camp. Kaya when you come out, dapat come in. Hindi pwede nag-come out ka sa iyong maling sistema na wala kang papasukan. Paano ka mapuposisyon? Kasi yung come in is adoption. Pagkupkup. Ba't kailangan kupkupin? Para ma-receive natin ang ating karapatan. Amen? Pag kinupkup ka, magkakaroon ka ng karapatan. Let's say, magpapalayas ka ng demonyo. Sa pangalan ni Jesus, na pinapangaral ni Pedro at ni Pablo, baka tignan ka lang ng demonyo. At gayahin pa yung sinabi mo, sa pangalan din ni Jesus, pinapalayas kita sa aking harapan. Baka ganunin ka ng demonyo. Why? Wala kang authority. Once na may authority ka, mga kapatid, yung dyablo nangangatog. Oras na ikaw ay nag-utos, yan ay aalis. Hindi pwede sabihin ng demonyo, teka muna ha. Mamaya na. Hindi pwede. Pag sinabi mo ngayon, alis, alis. Dahil authority yun, mga kapatid. Kaya ang faith natin, binigyan tayo ng authority to cast out demons, to cast out sickness and devils. Hindi lang pastor, kahit kayo. Sabi ko nga kay Brother Ryan, panalangin nyo na lang ni Brother Danny, yung anak ni Brother Benji. Magka-come to pass yan. Kahit wala ako, kahit hindi na ako, wala na ako dyan, kayo na. Sabagat ang authority nasa atin. Can you say amen? Lahat ng original na membro dito na baptized ng Holy Ghost, makaka-cast out nyo lahat yan, kahit pa legion yan. Amen. Hallelujah. Legions, napakarami. Nakapag-cast out na ba kayo ng legions? Sasabihin sa'yo, napakarami namin dito. Nag-iisa ka lang. Nag-iisa lang ako, pero greater is He that is in me than he that is in the world. Layas kayong lahat. Ang sasabihin ng diablo, alis na kami lahat. Wala na. Then may slay na yon. Wala na sila lahat. Nakuha nyo mga kapatid? Kaya all authority in heaven and in earth, ibinigay na rin sa nobya. Binigyan tayo ng karapatan, mga kapatid, ng ating Panginoon. Do you believe that? Kaya purihin ang ating Panginoon. Going beyond the camp. Napakahaba na mensahe. Hindi ko lahat naubos basahin lahat ng quotes. So tumayo po tayo.